Narito siya ngayon. Hallelujah. Mapapakinggan niyo ang mensahe ng Diyos at get ready. And then, sa Martes po, meron tayong biblical entrepreneur. So, bakit kinakailangan po natin na mabuksan yung ating kaisipan? Na tayo ay dinesign ng Diyos upang pasaganain. Nakita ko sa Bible talaga, lahat ng mga mighty men of God, like Abraham, David, mga mayayaman. Ano? So, design tayo na payamanin ng Diyos, hindi para magmayabang, kung hindi para magamit sa kanyang ubasan. Amen? So kaya po, get ready, kasi I remember yung testimony ko noon na ang aking amo, sabi niya, nung kapishi niente, nung chiries, kay apriri una dita, de impresa, hindi mo kayang magbukas ng isang agency ng cleaning service, kasi hindi ka marunong magsalita, ni angki magsulat, hindi mo kaya, kaya imposible. Pinakinggan ko yon, pero hindi ko tinanggap. For 5 years of waiting, God allowed na makapagbukas ako ng agency ng cleaning service. Talagang binilas ako ng Panginoon doon, and then pumunta na nga po lang kami dito. Pero ang nakita ko doon, hindi nakadepende ang successful mo sa tao. Nakadepende ang successful mo kay Lord. Kaya po sa Martes, sorry na lang sa wala, hindi po naka-open ang Zoom. Kasi gusto namin na physically nandito kayo. Kasi iba yung presence, iba yung na mas lalo nyong makakatsap yung mensahe. Kaya sa mga nagnanais na magtayo ng mga business, at sa mga wala pang planong magtayo, pumunta kayo dito. At sa mga mayayaman na, maunawaan nyo bakit kayo pinayaman ng Diyos, yan, pumunta rin kayo rito. Hallelujah. So, get ready po. At limited lamang po ang bilang. Kaya so may ganun, So, all are welcome. At good news pa rin, sabi mo, good news. Pre-entrance. Mamaya, pupunta nga kayo, kukuha pa kayo ng maraming may entrance pa, pero dito po, free. Isipin nyo, magiging bilyonaryo kayo, tapos nakuha nyo lamang with free, Hallelujah, love gift lang, ayos na. Pero, the reason po kung bakit dinala ng Diyos ang manapagod, at dito, this is also my desire, na ma-empower ang mga pastors, mga leaders, ang mga taga-church, na may mas malaki pang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, passing your seatbelt, sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong aabalahin. So, passing your seatbelt, let us welcome the Senior Pastor of TFBC Philippines, Bishop Frank Santos. We love you. Napaka-humble ng ating pastor na to. Thank you po, Bishop. Dito lang po ako, baka may slin ako doon, Baptist po ako, Mahilig po kasi akong naglalakad para makita ko kung nakikinig kayo, hindi. Ayan, tinitignan ako talaga kung na-bless ako, Pastor Basya, meron siya notebook and ballpen. Kung wala kang ballpen, at saka Bible, you are in the wrong place siguro, Kasi hindi lang dapat na nakikita doon ang tinuturo, dapat nakikita mo, hawak-hawak mo, Okay? So, kanina, I was so blessed sa mga bata. Na-bless ba kayo sa mga bata? Mahal na mahal niyo ang mga bata, right? You will kill for them, you will die for them. You will do anything for them. Yan ang mga anak natin, Pero nakakalungkot, paano may handa ang kinabukasan nila if the parents are filled with excuses. Sunday is not for you. Ang Sunday po kay Lord. Meron kang Monday to Saturday, gamitin mo lahat sa gusto mong gawin at gamitin, but never
na pakialaman ang linggo kay Lord John. Magtataka kayo, sa 10 Commandments, pang-apat yun eh. Thou shalt keep the Sabbath day holy. Kung ang Diyos ay nagpahinga, ikaw pa. Okay? Ito hindi po option ito. Hindi po suggestion ni Lord. 10 Commandments, pang-apat po ito. Dapat igalang nyo ang ikapitong araw. Sa atin, of course, the 7th day in the Old Testament is Sabado. Kasi the first day is, wala namang Sunday sa, alam nyo ba? Kaya ayaw maborn again ng mga Hudyo dahil pinalitan ng araw. Sunday is the worship of the sun. Monday is the worship of the moon. Tuesday is the worship of Zeus, like that. Sa Bible, wala pong Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ang nakalagay sa Bible, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and the Sabbath day. Sabbath rest of the Lord. Hanggang ngayon po, punta kayo sa Israel, first day, second day, third day. Ganyan po. Wala pong Monday. Kasi pinalitan po ng Roman ang araw into their gods. Nakita niyo yun? Ang first day, dahil they worship the sun, kaya ginawa nilang Sunday. Nakita niyo yun? So, anyway, hindi ko na dapat explain sa inyo. Ang ibig sabihin nito, kung ang anak nyo nakikita na mahal nyo si Lord at nananalig kayo kay Lord at sumusunod kayo kay Lord, ay walang problema na hindi magmamahal, mananalig at susunod kay Lord. Kaya kung kayo mismo, Sunday ngayon, kayo na lang, di ba tayo pinapamarisan ng mga anak natin? Ang taas ang tingin nila sa atin. Kaya kung hindi ka nagpipray, how can you expect your children to pray? If you're not reading the Bible, how can you expect your children to read the Bible? If God is not your priority, huwag kang magtaka, nagwawala din ang anak nyo. And yet, this is our most precious investment. We love them, we will give everything for them, pero tingnan nyo, anong ginagawa natin? Hindi mahalaga, if you are not reading the Bible, if you're not praying, and if you're not honoring God in obeying Him, ay hindi siya mahalaga sa iyo. At hindi nakikita na anak nyo yan, ay ganyan din anak nyo, mas masaul pang anak nyo kaysa sa inyo. So if you truly love your children, don't send them, bring them. Nakita nyo? Pilitin nyo. Kasi habang bata pa yan, dapat mamulat sila dito na meron Diyos na sinasamba. At ang Diyos na ito dakila at makapangyari sa Kanya sa lahat. So yun po ang dapat yung commitment. Hindi po non-negotiable ito. You have to make a choice. An intentional choice. It is a decision kasi yan ang gusto mo mangyari. Kaya mo ginagawa ito, yan ang gusto mo mangyari. You want your children to be prepared, ready, kasi the world will swallow them alive if we are not ready and prepared. You are living in this country na kung saan, of course, at least ang Italy, mataas pa rin ang moral values dito dahil predominantly Roman Catholic ito. Okay? But if you will go to other countries, nakakalungkot, you go to Canada, you go to United States, dati very strong sa Word of God. Ngayon talagang marami sa kanila hindi naniniwala sa Diyos. And all the best universities in the United States of America were established by Christians like Harvard, Oxford, Princeton, and even Cambridge. Kaya tinayo yan to educate the people because the key is education. People are destroyed because of lack of knowledge or ignorance. And now, these Bible-based universities, best of the best in the world, are the atheist universities ngayon. That's sad. Bakit? The world, yung worldliness and materialism ay nilamon ng buhay ang mga Christians. At hindi na mahalaga ang Sunday,
Ang mahalaga na yumaman ng yumaman at magpayaman na magpayaman. At now, it's too late when they realize divorce na rin sila, wala na rin anak nila, para nagpagod ka, nagsikap ka na magpayaman, na wala na misis mo o mister mo, wala na rin mga anak nyo. That's sad, di ba? Kaya my goal here is to, kumbaga sa sasakyan, kahapon, nag-bike kami, yung bike na ginamit ko kay Kuya Rudel, suabe, very smooth, brand new eh. Pero yung ginamit ni King Richard, galing kay Kuya JR, mas mukha pa siyang pastor sa akin ngayon, may tunog. Nasa likuran niya ako, may tunog. Ibig sabihin, hindi siya naka-align. Kailangan siyang i-tune up. Okay? Yan ang goal ko. Marami sa atin, hindi naka-align, i-align ko kayo. By the power of God and by the word of God. Okay? I-align natin kasi marami sa atin, mahal natin si Lord sa bibig lang. Marami sa atin, number one si Lord sa bibig lang. In actuality, pinakahuli si Lord. So, nakakalungkot, hindi nyo mo alam. Pero akala mo number one si Lord, pero sa totoo lang, hindi siya number one. Kung number one siya, nandito ka. Wala ka sa online. Nagets nyo? If we will not make an intentional choice and sacrifice to come here with your children, don't expect your children to put God yung priority nila sa kanilang buhay. I have seen it even in our church. Pinaaral sa best university sa kanilang anak, sa Ateneo, sa LaSalle, at wala silang time kay Lord, pati mga parents busy rin. Imagine they are lawyers and doctors and business people and successful in their own field, pero wala sila kay Lord. Is that success? That's sad, di ba? Pinaglaban mo ang mga anak mo. Niluhod mo kay Lord. And then pinabayaan mo dahil ibang priority mo. And you lost them. And I've seen people, they are multi-millionaires from nothing, from scratch, from nothing. Now they are very rich. Hindi, every now and then, nandiyan sila sa church, kuminsan, mas maraming time, nawala sila kay Lord. Busy daw sila. Ang nakakalungkot, pagka pinitik sila ni Lord, ayun, when they lost everything, kailan ka pa, doon pa lang sila magigising. It's too late. Ba't kailangan mo pang mapilay para magpa-align ka kay Lord? Nag-gets nyo? Alam mo bakit pinitik ka ni Lord? He loves you kasi ayaw kanyang mapahamak talaga eh. Wala ka na eh. Malayo ka na eh. Kaya, anong sikreto namin sa TBC, bakit kami lumalago? Pinagpipray ko matigas ang ulo na magkaroon silang maraming problema. Kasi pag may problema sila, malapit sila kay Lord eh. Pag mapera na sila, wala na si Lord eh. Nakita niyo yun? Kaya, kailangan po bang pag-pray kita na may mangyari sa'yo o magtapat ka ng lubos-lubusan kay Lord? Kaya sabi ng iba mayroon siyang pastor, may nakita yung nagpapalimos sa corner, instead na limusan siya, pumunta siya sa depot o kaya yung mga hardware, bumili siya ng timba, yung pangwisik tsaka yung pampunas, tinuruan niya. Sabi niya, at least 1 minute ang stop. Ang dami sasakyan. 1 minute sila naka-stop. So, may timba ka, tapos punasan mo. Sabi mo, kahit na 50 cents lang or $1, dami-dami na mga yan, you will get something. Kaya lang, magkakaroon tayong agreement, magse-cell group tayo, karoon tayong time together, punta ka sa church, at ibigay mo yung 10 bahagi
kay Lord. Opo, sabi niya. So, regular, nung bago-bago pa lang siya, pero mong mahina kanyang 100 euro a day, talo ka, di ba? Neto yun. Walang tax yun. So, they have time together for prayer and the Word of God. At Sunday, nandun sa church, nagtatithe faithfully. Dahil yun ang agreement eh. And then tinuruan ng pastor, sabi niya, look at those beggars. Kung turuan mo sila, bigyan mo sila ng timba, bigyan ng tubig, at ganito, tapos turuan mo sila, yung 30% na lang, kunin mo 70% sa kanila. And then, i-Bible study natin sila, punta sa church. Alam mo, nagkaroon siya ng 2 hanggang nagkaroon ng 30. Aba, mahina ang 500 a day. Euro. That's a lot of money. Nung lumalaki na, nung una, walang absent. Faithful. Talagang faithful sa tithing, faithful sa cell group, sa time to pray. Pero nung lumaki ng church ang kanyang pera, ang business niya, abay, paminsan-minsan na lang nakasama si pastor, paminsan-minsan na lang sa church, hanggang naging thousands, hundreds of thousands. From a beggar, naging thousandaire na siya. Hindi lang 10,000, but hundreds of thousands. Busy-busy na siya. And then, nahuli siya ni pastor. Sabi niya, hey, bro, ay, pastor, pasensya na kayo, busy-busy ako. Dami ng ginagawa. Ganun ba? Sige. Do you still remember when I prayed for you? You are begging God, you are begging me and begging God to bless you? And now the Lord has blessed you? Do you want me to pray to you again? Opo, sabi niya. So, pinag-pray niya, Lord, ibalik niyo po sa kahirapan ng kapatid na to. Maghirap siya muli, maghihirap siya muli, maging beggar siya. Ay, sabi niya, huwag po, magtatapat na po ako, huwag na po, huwag niyo ituloy. Sabi niya, nagsisisi na po ako, ayoko na bumalik sa nakaraan. You see? Kailangan po bang ibalik ka ni Lord? Na pwede naman palang tuloy ang biyaya at pagpapala ni Lord? Sometimes when we are being successful and prosperous, we easily forget God. And then nandun yung mga barkada mo, mas marami kang time sa pasyal, sa ano mo sa mga kapwa mo mayaman na, naka-Mercedes-Benz na, meron ng iba ng grupo mo, nakalimutan mo lumingin sa pinanggalingan mo. And the moment you do that, that's the end of your life. Hindi ka na aangat pa, kundi pababa na pababa hanggang kung saan ka nanggaling, ibababa ka ni Lord. That's sad, di ba? Nakaranas ka na. Babalik ka pa ba? Pwede naman palang unstoppable, unshakable, and unchangeable ang blessing ni Lord kagabi, di ba? And God will never fail you. Ibang klase yan. Kaya, bago ako magpatuloy, isa sa mga paborito kong topic ay verse is Malachi chapter 3 verse 18. Pakilabas nga, bro. Malachi chapter 3 verse 18. And I want to show something sa inyo. Ang ganda po nito. And you will see, ano? And you will again see ang alin? The distinction between the righteous and the wicked, the distinction between those who serve God and those who do not serve God. Mayroong pagkakaiba. Yan ang keyword, distinction. May pagkakaiba ang mga matuwid sa mga masama, ang mga naglilingkod kay Lord sa di naglilingkod kay Lord. Kahit born again kayo, malaki ang distinction niyan. Look at what happened to Israel in Egypt. Lahat ng salot dumapo sa Egypt, pero hindi dumating sa lugar ng Israel. Yun ang distinction. Nandito kayo sa lugar na hindi nyo lugar. Pilipino kayo,
dinala kayo ni Lord dito. Hindi accident yun. Okay? It's just like the John Limbay nag-testify. Hindi daw niya ginusto, pero gusto niya actually. Okay? Na hindi, there are no accidents. Coming here and living here is no accident. God allowed that these things for you to stay here. And don't think that you are a Filipino. Of course, don't forget the culture, but think that you are Romans. Because you are in this country. And you know the Romans. If you know the history of the Romans, they are one of the most powerful empires during the time. And they are conquerors and overcomers. And here you are a victim and defeated. How can you make a difference in this place? Look at Joseph in Egypt. He became the prime minister. Look at Shadrach, Meshach, and Abednego in Babylon. Who are they? They are the best of the best. Ganyan po, kahit na Pilipino kaya tinitingnan nila, pero dahil sugapa kayo kay Lord, namumukod tangi kayo. Nangingibabaw. Kaya sa Tuesday, I will teach you na you stop being an employee and think from now on to be an employer. Okay? Na ngayon, nandito kayo, someday, nandito kayo. For now, you are here, but someday you will hear. If you have the faith to believe and the courage to obey the Lord. Lahat ng dinidesire natin, may conditions yan eh. You have to pay the price, you have to count the cost. So, di lahat po ng pastor, kagaya ng pastor nyo. Maraming mga pastor ang ADMF, look at them. Are they growing like you? Kanina ko pa kayo pinagmamasan ah. Yung ibang mga churches, mukha silang mga yagit, kayo mga heredero. Mga artistahin. Tingnan yung katabi nyo. Ha? Sabi ko kay JR, mukha pa siyang pastor kaya sa akin eh. Ha? Alin nga dito, JR? Hinintay ko siya talaga doon kasi pinuro ko siya kagabi. Sabi ko, baka na-offend si JR. Ihingi ako ng sorry. Alin nga dito, JR? mukha pa siyang pastor sa atin eh. Tignan mo. Ha? Halika. Biro mo, sa dami-dami ng mga miyembro dito, ikaw lang na-embrace mong ganito. Nagpasorry na po ako dahil pinuro ko siya kagabi. Bakit? Siya ang isa sa mga inunang sinampulan ni Lord sa inyo. Pero it's just the beginning. Akala ng iba, yun na. No. It's like, alam niyo ba, the law of the iceberg? Ang nakikita niyo sa iceberg, 10% pa lang. Meron pa siyang 90% na nakalubog. Ang goal nyo, palutangin ang additional 90%. Remaining 90%. Marami sa inyo, 10% pa lang kayo. Ang goal nyo, paano palutangin yung another 90% sa buhay nyo. So, you may be an employee now, or DH, domestic helper, for now. Pero someday, I will have my own domestic helper agency. Di ba? Yan ang winner's mentality. Thank you, bro. Mula ngayon, huwag ka na mag-absent sa... Pagka may gawain, sara nyo. Kasi sa Tuesday, tuturuan kayong kumuha ng covenant kay Lord. Halimbawa, Lord, dalaga pa ako, gusto ko mag-asawa, may ka-covenant. Pagka ako'y nakapag-asawa, we will honor you in our marriage. Covenant yan eh. Lord, may pamilya ako, wala kaming bahay at lupa, nagre-rent pa lang kami, we will make a covenant. If you will give me a house and lot, I will use my house for your glory and honor. Covenant yun eh. Lord, pag binigyan mo ako ng magandang trabaho at naging manager ako, this is my commitment or covenant.
Pagka binigyan mo ako ng business, ito ang covenant ko. May sakit ako, pagka pinagaling mo ako, ito yung covenant ko. Meron kayong covenant. God honors covenant. He is a covenant-making God. And He's faithful to His covenant. The question is, will you be faithful sa agreement niyo ni Lord? If you are unfaithful, sorry na lang. Sayang. Nakalaan na ang bahay at lupa, ang sasakyan, ang magandang business, kaya lang, unfaithful ka eh. So, there is a distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not serve God. Kitang-kita. Okay? So, last night, continuation lang ito, we discovered the secrets in the kingdom. Sa Matthew chapter 13, verse 11, sabi niya, the knowledge of the secrets of the kingdom of God belongs to you, not to them. Pagka sinabing you, yan ang mga disciples who paid the price and counted the cost. Na whatever it takes, si Lord pa rin ang priority. Maraming problema, maraming pinagdadaanan, pero priority pa rin niya si Lord. And He's more than willing to pay the price and count the cost. Kasi, tingnan niyo yung mga athletes, they pay the price and count the cost. Yung training na yan, hindi biro. Okay? Ang mga nagtatagumpay ngayon, you have to discover and know their secrets. Bakit sila nagtatagumpay ngayon? Maraming sakripisyo na kanilang ginawa. Nag-effort ng katakot-takot at they never gave up. Ganyan po. So, the secrets belongs to those who pay the price, like the disciples, because they left everything to follow Jesus. While the multitudes are there for a free food at saka gusto lang makita ang mga kababalaghan at mga ginagawa ni Jesus dahil marites sila at parites. Okay? Ganun lang at walang commitment yan. They are not committed. They don't want responsibility. Gusto kasi nila libre lahat. Walang masyadong effort, walang sacrifice, kaya everything is just a parable to them. Hindi na discovery ang mga sikreto. Ang mga magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. But for those who are willing to pay the price and count the cost, to die to self, to die for all your selfish ambition and follow God's purpose and plan for your life, then the secrets will be revealed. Secrets, marami yan. Sikreto sa kalusugan mo. Kung meron kayong sakit ngayon, you will discover the secret to healthy living, healthy life. Okay? Kung meron kayong problema sa marriage nyo, which is my focus now, which is the secret on, walang perfect marriage, but there will be an overcoming marriage. There are healthy marriage. There are marriages where Jesus Christ is Lord. Marami pa rin problema, marami pa rin silang conflict or fights na bilang mag-asawa because what can you expect? Ang lalaki, ang babae. Kaya sabi ni Apostle Paul, it's a mystery. How can the husband and wife be joined together? Kasi completely and totally different kaya nag-aaway kayo. Dahil hindi kayo marunong mag-solve ng problem sa away nyo, ang problema, ang solution na lang, maghiwalay na lang tayo. Because you don't want to adjust, you don't want to die to self, and you are so selfish, kaya maghiwalay na lang. Kaya ngayong oras na to, I don't know how much I will, hanggang 30 minutes na lang ako, no? Ha? O sige, tapusin natin ng 12:30 to. Okay, so, kahapon, yung gusto nyo kasing, ang bottom line kagabi, kaya nagkaroon ng karapatan ang demonyo dahil pinapasok natin eh. Pagdating sa gawain ni Lord, close. Pagdating sa lasingan, kademonyuan, open. Kaya pinamugaran ng Diyos ang bahay nyo. Kaya may problema sa marriage nyo, may problema sa anak nyo, even in your health, even in your finances. You have big problems. Pero kagaya ni Obed-Edom,
biro mo, binuksan niya kanyang bahay, and then temporarily, nagstay ang Ark of the Covenant, and God blessed Obed-Edom, sabi ng Bible, and his household in everything. Naayos ang buhay ni Obed-Edom, naayos ang marriage niya, naayos ang pamilya niya, at pinagpala pa siya ng material at mga financial na bagay. In everything. Pag sinabing everything, physically, financially, spiritually, relationally, in the family, it's the whole package. Why? Because God entered their life and their home, at siya ang sovereign ruler ng kanilang bahay, at lumayas ang demonyo. Lumaya sila. Kagaya ng song, Jesus forgave you, His blood sets you free. Kaya yun po. Now, I want you to turn your Bible in Matthew chapter 19, and I will give you timeless principles here. Matthew chapter 19. Kung marahil nakita niyo ito sa ibang angulo, I will show you the different angle, which the powerful timeless principles that you can see here. Sabi sa Matthew chapter 19, verse 3. Sabi natin, verse 3. Some of the Pharisees, these are the religious leaders, they came to Jesus to test Him. Yung word test here, to trap Him so that they can accuse Him at mapatay siya. Ayan po. So, they are trying to trap Jesus by testing Him. Para magkaroon ng ground for accusation for His death. Kasi parang radical siya sa lahat sa mga Jew. At intimidated ang mga religious leaders at threatened ang mga religious leaders. So the question is this, na it's happening during the time of Jesus. Okay? Not only in our time, panahon pa ni Jesus, problema na ang divorce. Problema na marriage, problema na familia. Noon pa man. Ang goal natin ngayon, paano ma-defeat ang divorce at magkaroon ng masayang marriage at masayang familia. That's our goal now. Kaya the question of the religious leaders is this, is it lawful? Ito ba ay nararapat? Ano sa Tagalog? Nararapat ba na iwanan ng lalaki o i-divorce niya ang kanyang asawa sa anumang klaseng kadahilanan? Pag sinabing in any and every reason, ang ibig sabihin, hindi ka marunong magluto, you can divorce him. Yan ang ibig sabihin. May amoy lang siya, pwede mo na siyang divorce. Any and every reason Kahit anong dahilan. Hindi ka lang sinundo o kaya hindi lang binigay yung sweldo niya, pwede mo siyang i-divorce. Yan ang ibig sabihin niyan. In any and every reason, is it lawful? Nararapat ba ito? Nasa batas ba ito? Tama ba ito? Of course, the purpose is to trap him by testing him. Now, this is the answer of Jesus. I want you to see this in a different way. Ano sabi ni Jesus? Hindi nyo ba nabasa? That is a powerful word. Actually, ang ibig niya sabihin, di ba nabasa nyo? Yan ang tama. Nabasa nyo. Religious leader kayo. You are Pharisees and Sadducees. You are the leaders of the Jewish people. Alam nyo ang batas. Binabasa nyo yan, ang Torah. You know it. Sabi nga ni yung isa sa mga matinik na theologian sa Dallas Seminary, pag kami punyal ka, isara mo ang Bible, yung dulo mismo ng punyal, alam daw ng mga Pharisees kung anong word at letra sa dulo nun. Ganon sila kapantas sa salita ng Diyos. They are well-versed to the law. And now they are trapping Jesus. Yung testing him, is it lawful for a man to divorce his wife
for any and every reason. Alam nila eh. But they want to trap him. Alam nyo rin na hindi dapat i-divorce. Alam ng tao. Kaya sabi niya, nabasa nyo eh. Hindi nyo ba nabasa? Pero ang pinaka-word eh, nabasa nyo. Ha? Ano nabasa nyo? From the beginning, sa simula pa lang. From the beginning. Kaya if you will read Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning. Mula noon pa, sa una pa lang panahon. Ha? God the Creator. Ha? God the Creator from the beginning. Ang nilikha niya, babae at lalaki, kaya yari ang LGBTQ dito. Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Alam mo ang LGBTQ, ang kanilang basis, their opinion and their feelings. The real issue is, what is the truth? Yan ang issue. What is the truth? The truth is, from the beginning, God the Creator made or created male and female. Dalawa lang. Alam mo ang gender dito sa ang issue sa gender? Sa Bible, dalawa lang. Ang gender sa mundo, more than 100 ang gender. Alam niyo ba yan? Kaya, yun ang kanilang opinion, yun ang kanilang idea, at yun ang kanilang feelings. Sabi niya, nagkamali ang Diyos sa akin. Hindi ako lalaki eh. Babae ako ah. Ayan, di ba? Yan ang ano nila. Tsaka hindi nyo kasi nararamdaman kung anong, hindi nyo alam kung anong nararamdaman ko. Hindi feelings. What is the truth? The truth is, God created the heavens and the earth, at ang nilikha niya sa kanyang wais, lalaki at babae, wala na. That's the truth. It's not your, I don't need your opinion. In Congress and in Senate, what they give is their opinions and their ideas. No, it's not about your opinion and idea, because we are all corrupted people. Kasala tayo lahat. That's why we have the Bible. This is the only absolute truth for our faith and practice. What the Bible says. What God says. Not what you say. I don't care what, kahit na ikaw pa super magna cum laude. It doesn't matter. You are a fallen nature. Nagkasala ka. Ha? Even the most, pati nga si Perfecto nga eh. Pangalan niya Perfecto, hindi pa rin siya perfect. Okay? Pangalan lang. So, the truth, from the beginning, sabi niya, the answer is, nabasa nyo. Na mula sa una pa lang, nilikha ng Diyos, lalaki at babae. Dahil na in love ang babae sa lalaki, iiwan ng kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Kaya, ang dalawa ay iisa. And then, sinelyuan ni Jesus, what God had joined together, nobody, no one can separate. But the question, paano in our time, in the last days, ang mag-asawa maging overcomer at manatiling mag-asawa at hindi mag-divorce? Yan ang ating goal. Kasi common ang divorce eh. Divorce dito, divorce. Pero mong kakakasal lang, divorce sa kinabukasan. O kaya after 1 month, o kaya after, biro mo, nakakalungkot, 35 years na sila mag-asawa, nag-divorce pa. Yan ang nakakalungkot, right? Okay lang kayo, dahil matatanda na kayo, paano yung mga anak? What will happen to the children? Kayo, mga magulang kayo, magulang na nga kayo eh. What about the children? What will be the future of our children? Ha? Anong klaseng example? So this is the problem. So, the secret here to have an overcoming and lasting, enduring, and healthy marriage is know the Bible. Have you not heard from the beginning? That's why kung wala kayong Bible, you are in the wrong place in this church.
And if you're not reading your Bible, you are allowing the devil to invade and to destroy your marriage. Now, look at this. More than 1,000 Filipinos here in Terni. Bakit ko nalaman? Sino yung nandun sa restaurant mo? 36 years na siya dito sa Italy. Tapos yung isang nakita natin, 30 years na siya. At sabi ko, ilan ang Pilipino? More than 1,000 daw. Pero mo, ilan lang ang nasa church ngayon na Pilipino? Kung 1,000 na lang ang Pilipino sa Terni, ilan ang nasa church right now sa Terni? Nag-gets niya? Kung kayo, palagi kayo nasa church, may problema kayo mag-asawa, yung pa kayang hindi nag-church. Kung kayo nagbabasa ng Bible, nakakarinig kayo ng mabuti balita, may problema kayo bilang mag-asawa, yung pa kayang hindi nagbabasa ng Bible. Kung kayo nagpipray kayo together, praying together, may problema kayo mag-asawa, yung pa kayang hindi nagpipray. So bottom line, kung hindi kayo nagpipray together, kung hindi kayo umattend sa church regularly together, and you do not read your Bible together, and you are not attending a cell group together, delikado ang marriage nyo. At delikado ang mga anak nyo. So, balik na rin natin. Kung ang mag-asawa, regularly, personally muna, they read the Bible daily, hindi yung 5 minutes for the sake of reading, no. When you read the Bible, meron kayong notebook and ballpen, talagang parang kayong kumakain ng paborito niyong pagkain, nag-enjoy kayo, the same with the spiritual food. Personally pa lang yun. And then, you read the Bible together. And then, you pray together. You pray personally, and then you pray together as husband and wife. And then, you go to church together, and then, isama nyo rin ang anak nyo, kaya binuksan nyo ang bahay nyo, pinapasok nyo si Jesus, okay na yun. No. Kaya nyo pinapasok si Jesus, siya na ay mananatili, mag-stay na siya doon, hindi na siya guest, siya ang Panginoon. Ibig sabihin, sa bahay nyo, meron kayong consistent prayer life, meron kayong consistent devotional life, meron kayong consistent worship life in your home. Your home is God's sanctuary. Paano mamumugad ng demonyo? Paano mag-invade ng demonyo sa bahay nyo? Kaya, sa lahat ng apartment na yan, sa mga building na yan, na kung saan kayo nakatira, may distinction ang room 101 na kung saan kayo nakatira. Nakita nyo yun? Nagets nyo yun? Sa dami-daming domestic helper, may distinction ka. Sa dami-dami ng mga businessman, may distinction ka. May favor ka ni Lord. Yan ang ibig natin sabihin. Biro mong maayos ka na personally. Kahit na marami kang struggle, but because God is your number one, He will fix you. He will take care of you. He will put your life into order. You are out of order. Hindi ka naka-align. And God, every time you pray, every time you spend time in the Word of God, every time you worship God privately, na-align ang buhay mo kay Lord. And every time you pray together, every time you read the Bible together, every time you worship God together, and you come here, God is fixing and putting your marriage into order. Including mga anak natin nagwawala, ang iba, wala na. Ang iba, nagwawala. At kasalukuyan nagwawala. Ang laki ng problema ng kabataan natin ngayon, mga anak natin. But if they do not see Jesus in us, and they did not see the father and mother loving each other, being together, serving the Lord, worshiping together, praying together, studying the Bible together, what can you expect sa mga anak natin? This is a choice you made no mag-asawa kayo. Yung sarap ng mag-asawa, konti lang yun. Everything is a responsibility. It is your duty for your husband. It is your duty for your husband, for your wife, to be husband and wife. There are many challenges. There are many problems. There are many adversities. But with God on your side, you can overcome. You can overcome.
Kung kailan gumaganda ang relasyon mo kay Lord, malaring tumitindi ang pagsubok at problema. Bakit? May mas magandang plano si Lord sa iyo. Kaya kung may problema kayo, good news. Kung wala kayong problema ngayon, it's because you have just overcome 120 problems. But there are more problems. Why? To build you a better person, a much wiser person, and a person who is well-grounded sa Word of God. Why? Because there are many problems. Paglabas mo lang dito, ang dami ng problema. Ha? Kaya napakahalaga po. Ang unang sagot ni Jesus, ang in-emphasize niya, di ba nabasa nyo? Anong ginagawa niyo sa binabasa nyo? Di ba narinig nyo? Ano ba nang ginagawa sa narinig nyo? Di ba nakita nyo kung gaano kabuti si Lord? Gaganyan-ganyan ka pa? Naranasan mo eh. Payak-yak si Johnny Lynn dito. She don't deserve, but she is here. Naranasan niya eh. Every time you go to church, you hear God. Every time you go to church, you see God works. Every time you go to church, you encounter God. Every time you go to church, you experience God. Yung apat na yon, it's more than enough for you to overcome. Kaya kung narinig nyo lang at di nyo nakikita o nakikita nyo lang at di nyo naman na-encuentro si Lord at di nyo naranasan, sorry. Sorry. Nandito ka, narinig mo. Talinghaga lang. It's just a parable. You did not find the secret of life. You learn how to survivor ka lang. Kumusta? Na-survive ko ang week na to. Hindi ganun ang born again. Hindi ka survivor. Overcomer ka. Napakabuti ni Lord. Yung mga song lang na naawit natin eh. Nagtatay ka na. Nagtatay ka na. Napapaihi ka na sa presensya ni Lord. Kung mga awit na to, naawit natin, talagang bukas ang buhay mo kay Lord. Narinig mo si Lord, nakikita mo si Lord, na-encuentro mo si Lord, at naranasan mo si Lord. Paglabas mo dito, you are a completely changed person, fully charged. Kumbaga sa cellphone, fully charged. Eh kahit na anong klaseng pagsubok, you can overcome, di ba? Eh pumasok ka dito, fully charged. Pagbalik mo, discharge. Ano mangyayari? Discharge ka pumasok. Lalabas ka, discharge pa rin. Ano mangyayari? You heard, but you do not understand. You saw God work sa iba, at hindi nag-work sa iyo, papayag ka ba doon? Bakit? Mayroon bang paborito si Lord? Ang sabi na Bible, God is no respecter of person. He has no favorites. Lahat tayo favorite ni Lord. But what do you do? Ano bang ginagawa mo? Eh, tinanong mo na ba ang iba kung bakit sila nagtatagumpay? Tinanong mo na ba ang iba kung bakit sila pinagpapala? Anong sikreto nila? You know, I was so desperate as a pastor. I traveled around the world to learn from the pastors na lumalago. I spent a lot of money. Alam mo ba, kahit na 5 minutes lang, I begged the pastors, 5 minutes. What is your secret? What is your advice for me? And pangatlo, please pray for me. Yun lang. And I learned, halos pare-pareho, they paid the price, they counted the cost. Grabing effort and sacrifice ang ginawa nila. Hindi ako nahiya magtanong, hindi ako naghinayang gumastos. Because I am a desperate pastor, I want to see the kingdom of God sa TFBC. And I saw the members na napakahirap, mga yagit. I mean, talagang napakapangit, napakahirap nila. Tapos, patay talaga. Mag-worship ka. Pumalakpak mga iba. Titingin eh. Alam kang wala kabuhay-buhay. Para kang umaten na funeral service. Eh dito talagang may apoy eh. Ha? So, I found the secret. And with that secret, sabi ko sa mga pinunta ko mga pastor, ang tanong nila, do you want? Are you ready? Whatever it takes.
Sabi sa kanila, what's the reason why I came here? I am willing to pay the price, whatever it takes. I flew. I just want to see you. I want to know what's your secret. What can you advise for me? And I need to pass the anointing to me. We are the biggest Baptist church in the whole Philippines. We are in the province. We're not in the city. It's not about the place. It's about your faith in the Lord. It's about the one who died on the cross. Same with you. Ang magandang pamilya, hindi aksidente. Ang magandang marriage is never an accident. It is the result of great effort and sacrifice ng mag-asawa. Willing to die for herself, for the husband. Willing to die for himself, for the wife. At kahit pagod na pagod, mag-e-effort yan. Bakit? Mahal niya ang asawa niya. Hindi niya isisingit ang sarili, kundi maging sensitive sa asawa. Only that person can make marriage working. Kaya nagkakaroon ng divorce, they cannot give up their selfishness and pride. Cannot move on. Kaya Jesus said, have you not heard? Di ba nabasa nyo? O hindi kayo nagbabasa? Tandaan nyo, ang sabi ni Hosea, chapter 4, verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Alam mo, bakit merong divorce? May problema ang mag-asawa? May problema ang pamilya? They don't know each other. Ang alam lang nila yung kalibugan Sarili. Dalawa din ngayon. You don't know who you are and you don't know whose you are. The devil will take advantage of you. Pagka hindi mo alam kung sino ka at kung hindi mo alam kung kanino ka. If you don't know your standing before God, because dalawa lang ang dahilan You choose to be ignorant. Pangalawa, you heard it, but you choose to disobey the Lord. Haven't you read? Di ba nabasa nyo? Pangalawa, di nyo ba nabasa? Anong ginagawa nyo? You have the Bible. Talaga bang love mo? Concern ka ba talaga? Do you really value your marriage? Are you fighting for your marriage? Anong effort na ginagawa mo for your marriage? Ang unang-unang inaayos ng Diyos, ikaw. The first thing that God wanted to fix is you and me, individually. At pagka naayos ka ni Lord, then mag-reach out ka sa asawa mo. Pagka nakapag-reach out ka naayos kayo mag-asawa, by the grace of God, because of your effort and sacrifice and your humility and your unconditional love sa isa't isa, aayusin ng Diyos ang buhay mag-asawa. And then makikita ng anak nyo yan. Madali na silang dalhin. Bakit? Nakikita Dati narinig lang. Ngayon nakikita na nagmamahalan kayo, nag-e-effort. Alam mo, kahit na huwag nang turuan ng anak niyo mag-pray, pagka nakita nila kayo nagpe-pray. Kahit huwag niyo nang turuan magbasa ng Bible ang mga anak niyo, pagka nakita nila kayo nagbabasa. Kahit huwag niyo nang turuan ng anak niyo sumampalataya at mag-obey kay Lord, kung nakikita nila na may pananalig ka at nag-obey ka kay Lord. Because what they see is more than what they hear. Narinig nila sa inyo, actually, nako-confuse sila Alam bakit? Iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo.
Di ba? Ano ba talaga tang? Ano ba talaga tay? Ano ba talaga nay? Ang sarap ng mga salita mo tungkol sa Diyos. Pero puno-puno ka ng puot, galit, sama na loob. Tingnan mo, ang trato mo kay tatang. Ang trato mo kay nanay. Trato mo sa amin. Tapos you want us to believe in God, ikaw, you are the unbelieving believer? And never practitioner of what you are believing? Di namin nakikita? That's why Jesus directly told them the key to a lasting, enduring, and healthy marriage is the Word of God. And once you discover kung sino ang Diyos mo, kahit malaking problema nyo, naging maliit na. From the beginning, have you not heard? Sabi niya, from the beginning, God, the Creator, created man and woman. Ang simula na marriage, si Lord. Ang nag-establish ng marriage, si Lord. Dahil siya ang lumikha ng marriage, siya lang ang pwedeng mag-ayos na marriage. And you know the purpose kung bakit mo napangasawa yan. And you know your purpose why you're still alive. And that is to love God and to honor God and to obey God. And then sabi niya, hindi ka pwedeng magpakasal sa babae na hindi mo minamahal o sa lalaki. Humarap kayo sa dambana, sa harapan ng Diyos. Before your parents, before your friends. And then you made a covenant commitment. It's not a marriage contract. It's a marriage covenant. Only death can separate you. Nakita ng Diyos, nakita ng maraming tao. Sa hirap at sa ginhawa, di ba? Tsaka mahalaga yung sinong nagbibigay sa babaeng ito na maging kaisang dibdib na lalaki. Ako po, binigay niyo anak niyo. At ang anak ay buong puso, hindi pinwersahan na makapag-asawa. Na in love yan. And then sa harapan ng Diyos, nagbitaw ng pangako sa isa't isa. Kahit kamatayan lang ang makapaghiwalay sa atin. Because of love, you can do anything. Yung effort and sacrifice because of love, naging madali. Yung mga mahirap, naging madali. Imposible, naging posible. Because of love. And then because you made the commitment and covenant commitment, sinelyuan ng Diyos what God had joined together, no man separates. Ang ibig sabihin, permanent, eternal marriage. Hindi po siya, pagka nasaktan ka, for any and every reason, maghihiwalay ka, ay hindi kanya na marriage. Yan ang marriage sa mundo. But the marriage that God established, hindi ganon. Based on the Word of God, at ang sentro si Lord from the beginning. Si Lord pa. Kaya, ang ikalawang tanong nila, kabilis ng panahon, ikalawang tanong nila is this: why? Why then? Sabi niya sa verse 7, why then? Moses gave a permission or certificate of divorce ang kanyang wife. At iniwan na o pinalayas na. Yan ang sabi eh. Why then? Moses gave the permission, a certificate of divorce, at sent her away. Now, look at the answer of Jesus. Sabi niya, Moses permitted you. Why? Tigas ng ulo nyo eh. Hindi galing sa Diyos yan. Galing kay Moses. The servant of God na sumuko sa sobrang tigas ng ulo, pasaway, walang ginawa kundi sumuway, napuno si Moses, bahala na kayo. Yan ang ibig sabihin. But, look at the emphasis. But, sabi niya, but it was not this way from the beginning. Dalawang beses. Have you not heard from the beginning? Pangalawa, but it was not this way from
the beginning? Hindi po binasbasan ng Diyos ang divorce. Galing kay Moses yan. Galing sa bansa yan, ang divorce. Yung batas ng bansang ito ang nagbigay ng divorce, hindi ang Diyos. If you will read Malachi chapter 2, God said, I hate divorce. Di ba? Ang divorce po is never an option. Never God's idea. It is man's idea to destroy your life, your marriage, and your family. It's satanic. So mga kapatid, I know you love your marriage, you value your marriage, you value your family. Go back to God's manual for a successful marriage. Read the manual personally. Read the manual together as husband and wife, and read the manual with your entire family. Sa survey, ang mag-asawa at pamilya who regularly reads the Bible, who regularly pray, who regularly go to church and serve the Lord, walang divorce. Alam niyo ba yan? Walang divorce. Kung meron mang divorce, siguro sabihin natin 1 in 1,000. I am talking to what I said. You regularly read the Bible, personally and as a couple and family. You pray personally, regularly, as a couple and as a family. You worship personally, as a couple and as a family, and you serve the Lord. I tell you, even the gates of hell will not prevail against you. Here on earth, you can experience heaven. Nakakalungkot because sa iyong katigasan ng ulo, hindi nagbabasa ng Bible, opinion mo palagi ang ina-assert mo at feelings mo, wala namang katotohanan. Kasi pag nalaman mo ang katotohanan, lalaya ka. The truth will set you free. Dito sa lupa, langit na. Nakakalungkot. Dito sa lupa, impyerno. Ang lungkot, no? Ilang taon ka lang mabubuhay. Impyerno ang buhay mo. Impyerno ang marriage mo. Impyerno ang anak mo. Now, you are willing to sacrifice for your family, and what happened to what you have sacrificed for. Think about it. Yung materialism, yung gusto nyong yumaman, yan ang malaking hadlang ngayon, kaya nawawasak ang marriage at ang pamilya. Mayaman ka nga, nasa ang asawa mo. Mayaman ka nga, nasa ang anak mo. Mayaman ka nga, sakitan ka pa. Kulang pa sa pangpapagamot mo. Magaling si Lord. Maayos ka na, malusog ka na, masaya ka pa. Maganda pang relasyon mo sa asawa mo, maganda pang pamilya mo, mapera ka pa. Anong gusto mo? Sarili mong gusto o yung gusto ni Lord? See, napakaliwa. Napakasimple lang eh. God is giving you the best. Para mo, pero ang ginawa nyo, yung pinakapangit ang pinili nyo. Kasi tingin nyo, mas magaling pa kay Lord. Jesus said, hindi ba nabasa? Kung nabasa nyo, anong ginawa nyo sa nabasa nyo? Ipamuhay. Because everything is in the Bible. Personally, sa marriage, sa family, it's all here. Mararanasan ang langit dito sa lupa. That's the prayer of Jesus. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. On earth
as it is in heaven. Dito pa lang, langit na. Kaya tingnan mo ang asawa mo. Ngayon, pakatingnan mo. Ang ganda-ganda niyo nung kinasal kayo. Ngayon, parang bruha. Impyerno kasi. Pero yung napangasawa mo, ordinary lang. Pero ngayon, artistahin. Bakit? Dumating ang langit dito sa lupa. Sino mas magaling? Ikaw o si Lord? Sabi ni Jesus, hindi nyo ba nabasa? Anong ginagawa nyo sa narinig at binabasa nyo? Excuses are for the losers. We find ways. Why? Because we love God and we love our marriage and our family. Mayaman ka na, masaya ka pa, malusog ka pa. Meron kaming kasabihan sa Kapampangan, sesela na kamune. Okay? So tayo lahat ay tumayo, sabi mo sa iyong asawa, sama mo ang anak nyo, ngayon, tanghaling ito, kung mga anak nyo dali nyo dito, kunin nyo, italaga nyo ang pamilya nyo kay Lord sa araw na to. Magsimula sa araw na to, pamilya na ginagawa ang kalooban ni Lord. Hindi na yung sarili nyong kalooban. Maganda plano nyo, pero mas maganda plano ng Diyos sa inyo. Okay? Pakikuha nga ang mga anak nyo. Baka ibang kumuha dyan. Lahat. Wala na munang children's ministry. Lahat dito na kayo. Kayo mga mister, baka ibang umahawak sa misis nyo, please. Sunduin nyo misis nyo kung saan man dito. Please, huwag nyo namang hawakan ng misis ng may misis o mister ng may mister. Malaking problema yan. Ngayong araw na to, italaga natin ang ating buhay, ang ating marriage, and our family. Tatlo yan. Isuko mo ang buhay mo kay Lord, isuko nyo ang marriage mo kay Lord, isuko nyo ang pamilya kay Lord, italaga nyo ang buhay nyo, italaga ang marriage nyo, italaga ang pamilya nyo kay Lord. Mula ngayon, si Jesus na ang nagmamay-ari, hindi na ikaw. Saan si King Richard?